Magandang araw po uli at mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagpapatawad ng ating Diyos. At hindi lang yung pagpapatawad nung time tayo tumanggap sa Kanya, kundi bilang isang anak niya, bilang tunay na Kristiyano, sa ating mga pagkadapa o pagkarapa ay patuloy na tayo pinatawad na. Yung Kanyang pagpapatawad ay hindi lang to nung past, kundi ito'y present and future. Yun po yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Sabi po sa Hebrew chapter 9, verse 22, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Dito po makikita natin ang law ang nagre-require ng dugo. Sabi nga sa verse 22, without shedding of blood, there is no forgiveness. So, dito makikita po natin, hindi po yung sarili nating pamamaraan kung paano tayo mapatawad sa ating kasalanan. Hindi po yung sa sarili nating pagkaalam. Hindi yung sarili nating gagawin kung paano tayo mapatawad. Makikita natin mismo yung law, even in Old Covenant, siyang nagsasabi na without shedding of blood, there is no forgiveness. Ang blood ang nire-require niya at hinihingi niya para magkaroon ng paglilinis at kapatawaran. Alam po natin in Old Covenant, yung mga tupa, sila'y naghahandog ng sin offering at through the blood of that, nalilinis sila ceremonially. But alam natin na it is temporary, kaya paulit-ulit silang bumabalik doon upang sila'y malinis. But yung Old Covenant is only a shadow of reality. At alam natin, ang kordero ng Diyos in New Covenant ay ang ating Panginoong Hesus. In Matthew chapter 26, verse 28, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Sabi rito, for many. Alam po natin na yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang dugo, sabi, we are not redeemed by silver or gold, but we are redeemed by the precious blood. Yung beloved Son of God, ang kanyang dugo. At yung kanyang dugo is overpayment. Sapat yun para sa marami, para sa lahat. Kahit lahat tayo, ay hindi natin patutumbasan o mapapantayan yung dugo ni Kristo. So, dito makikita natin, hindi lang para sa akin, hindi para sa ating lahat. At ang sabi rito, for the forgiveness of sin. Para sa kapatawaran ng kasalanan natin ngayon. Right now, hindi tayo yung tayo pinatawad na. Past, present, future. Katulad po ng aking nasabi, maaaring iniisip niyo na nung simula lang tayo tumanggap kay Jesus, doon tayo pinatawad. Ngunit hindi po ganon. Yung pagpapatawad niya ay isang beses lang. And we are forgiven. Kung tayo po ay nadarapa, nagkakamali, hindi pa tayo humihingi ng forgiveness sa Kanya, verbally, sa paghingi ng tawad, sa salita, but we are forgiven. Dahil yung ginawa ni Jesus Christ on the cross, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Past, present, and future. Alam po natin na hindi pa tayo sinisilang nung namatay si Jesus. So yung ginawa ni Jesus is, lahat po yun is future sins, for the future sins. And yung ginawa po ni Jesus ay para yun sa past, present, and future sin. Sabi rito sa Hebrew chapter 10, verse 18, and where there had been forgiven, hindi yung patatawarin pa lang, kundi nung tayo pinatawad na, sabi rito, there is no longer any sacrifice for sin. Isipin niyo po, ano pa ba ang may handog natin para sa kapatawaran ng kasalanan? Ang sabi ng verse 18, there is no sacrifice. There is no longer any sacrifice for sin. Dahil na ihandog na po. And ang yung ginawa niya is once and for all. Sabi sa, maybe ito po yung pagkaalam natin. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins,
He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Maybe yan ang iniisip natin na simula tayo tumanggap kay Jesus, pag tayo nagkakasala, kailangan mag-confess muna tayo para tayo patawarin. Pag hindi pa tayo nagko-confess, hindi pa natin matatanggap yung kapatawaran ng Diyos. Pero kung atin itong pag-aaralan, itong chapter 1 ito, is hindi ito para sa believer. Ito po para sa unbeliever. Bakit po sabi, if we confess our sin? Wag kami po ay nag-share ng gospel. We see to it na tatlong bagay yung aming sinishare. At bago kami tumalon sa kasunod, kailangan is maintindihan at i-accept niya muna. At ang una nun is, for all have sinned. Kailangan na makita niya na siya'y makasalanan. Kasi unless na hindi niya makita na siya'y makasalanan, yung pangalawa, para sa kanya ay hindi pa yun na sabi doon, for the wages of sin is death. Hindi niya nakikita na siya'y papunta o patungo sa kapahamakan, sa impyerno, dahil nakikita niya sarili niya na siya'y matuwid naman. So, dito makita natin na ang isang tao kailangan i-accept niya na siya'y sinner at tutungo to sa dulo ng kautusan at ang use ng kautusan upang ipakita yung ating mga kasalanan, upang makita natin that we are sinner at tungo tayo na nangangailangan tayo ng tagapagligtas. At si Jesus yun. At ang sabi niya rito, if we confess our sin, when we confess that we are sinner, sabi niya rito, He is faithful and just, that He will forgive you because He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kahit na we think that we are tayo yung pinaka-worst. Parang kahit feeling natin na napakasama natin katulad ni Apostle Paul. Siya yung feeling niya na siya yung worst of all sinner. Pero ang sabi ng Scripture, He is faithful and just. Hindi niya tayo itatakwil. He is faithful and just, and He will forgive all our sin by His blood. Kaya makikita po natin in same book at author, makikita po natin sa 1 John chapter 2 verse 12, ito po ay para po sa Christian na, sabi sa chapter 2 verse 12, I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dito makikita po natin na siya pinatawad na tayo pinatawad na on account of His name. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. And there is no name given under heaven na ikaliligtas ng tao kundi yung name ni Jesus Christ. Alam niyo po, kung tayo tunay na Kristiyano, without doubt, naniniwala ako na kung tatanungin kita ngayon, kung ikaw ay papanaw, ikaw ba'y ligtas na, I really believe na ikay naniniwala na ikay ligtas na. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon, everyone who believes has everlasting life. Yun po yung pangako ng ating Panginoong Jesus. Kung paano siya nangako dun sa kasama niya, na napako sa krus, sabi, today you will be with me in paradise. Kahit hindi pa po tayo nakakapunta sa heaven, right now, alam po natin na kasama po ng Panginoong Jesus, yung criminal na yun. Dahil ang Diyos at si Jesus na nangako ay hindi mabibigo at hindi nagsisinungaling. So, dito makikita po natin na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. We are forgiven for our sin on account of His name, Jesus Christ. So, kung naniniwala po kayo na kayo'y ligtas na, paano nyo po nasasabi na kayo'y ligtas na, and then pag tayo nakagawa ngayon ng sin, and then tayo namatay, meron bang makakapunta sa langit na merong kasalanan? Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, and